maayong aga sa tanan, tuon ta din na po sa kung sa pagtayon sa pagtuon sa kinatawag nga forgiveness, kapasiluan nga ginhatag sa Dios sa pugos nga katawan. Ako gali si Pastor Nestor padayon sa pagtuon sa kinatawag kapasiluan. Remember nga may ara sa kung sa Dios nga pamagi, wala na niya na ginahiskutan o kung nitagan sang isyu ang natawag nga sala. Tungod kay bayaran na ni Jesus Christ, pamagi kan Jesus Christ ang atong mga sala dito sa ibabaw sa cross kadto sadtong 30 AD, no. Natawag na naton diri nga kaning Kwaresma, no. Natawag gali na siya nga pulong nga Kwaresma. Nga si Jesus Christ ginansan dito sa ibabaw sa cross nga sa pagbayad sa aton mga sala kag namatay siya sa unod kag nabanaw si katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Sa aton pang ikadto nga persona sa pagka-Dios nagpakatawo para sa pagbayad sa aton mga sala. Kay siya man lang kinangangay nga makabayad sa aton mga sala. Tungod kay wala siya sang dagta sang sala. Wala siya Adam's old sin o kon old sin nature. Nga si Jesus Christ is perfect. Sa aton pa, ang tanan nga matawo sa ibabaw sa kalibutan may ara sang dagta sang sala halin sa kayadan. Luwas kay Jesus Christ tungod kay wala siya o kon hindi pamagi ang iyang sa iyang pagbata, hindi pinagi sa similya ni Joseph o kon sa similya sa lalaki. But sing ganon nga kung may ara sa matao din sa ibabaw sa kalibutan na hindi pinagi sa similya sa lalaki, perfect na siya. Wala siya sang dagta sang sala. Pero sa aton, tanan luwas kay Jesus Christ, tanan may ara sang dagta sang sala. Nakontaminate kita sang old sin nature. Amo na nga ang tanan makasasala, or all have sinned and come short to the glory of God. Amo na ang kinanglan naton sa tinatawag nga kaluwasan. Pero diri sa pagtuon sa tinatawag nga kapasayloan, forgiveness judicially o kung sa Diyos nga pamagi nga sa upmanan sa Diyos, tanan ginbayaran na o kung dili na isyu ang sala sa Diyos. Kaya ang Diyos is balaan, holy, perfect. Amo na nga wala siya nag-iskot sa ginatawag nga mga sala. In other words nga, ang tanan na munag sa Diyos tungod sang sala. Ginatawag na siya nga spiritual death, pagkamulag sa Diyos. Sa aton, watching ganon, wala sang relasyon sa Diyos. Amo nga hindi madala sa Diyos nga pamaagi nga maghimo kita sa mayong buhat para sa aton nga kaluwasan, hindi sa maayong buhat nga maghimo kita sa mayong buhat para ikaw maluwas, kundi pinagi lang sa pagtuo kay Jesus Christ. Muna kumabasa natin diri sa halimbawa kaning John 3:18, nag-iskot, he that believeth on him is not condemned. Ang nagatuo sa kay Jesus Christ, dili ang mutuo kanya dili hinukman sa silot. Apan ang dili mutuo kaniya ginahukman na sa silot. So ang pagtuo diri among isyu kay siya wala mutuo sa ngalan sa bugtong anak nga o kung sa bugtong nga anak sa Dios, no? Ang anak diri is huios, meaning nga si Jesus Christ is divine, no? Sa ngalan sa bugtong anak, meaning ang authority sa kaluwasan dira lang kay Jesus Christ, kasi iya lang nga pamagi. So ang isyu sang kaluwasan is by faith. But sing ganon, ara ang imong confidence, ang imong assurance sa imong ginatuohan, the object of your faith. Dito nakasalalay ang imong kinabukasan
sa object of your faith. Sa atong pa kung ano man na imong ginatuhan, amo na magadala sa imo sa eternity. Sa so, nga dapat may ara sa ginatawag nga assurance ang imong ginatuhan. So, dira imong confidence to the authority and the veracity sa object of your faith. Dapat lang muna sa bangko nga kung magpungko ka, ara imong pagtuo dira sa bangko na makaya niya ang imong kabugat, or else hagmak jud ka, matumba jud ka. So amo na ang imong assurance sa object of your faith. Now, kani ito nga judicial forgiveness nga sa kapasayloan sa bugos nga kalibutan, well, tanaw naton dire sa pagbasa sa ni kaning sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 2. And he is the propitiation for our sins, tanan nga mga sala, and not for ours only, dili lamang sa aton o kung sa ginatawag ng mga tumulo nga sa karon nga panahon mga Christians, no, dili messianic believer kundi mga Christians, but also for the sins of the whole world, bisan pa sa tanan nga mga sala sa bugos ng kalibutan. Bisan atong hindi luwas, bisan atong hindi tumulo, ginbayran na ni Jesus Christ ang aton o kung ang ila mga sala. So kung tanon naton diri ang but, ala, all, the strongest conjunction of contrast na sa Greek, kaning pulong nga ala nga but. So about face yun siya nga kung baga pa, bisan pa sa tanan nga mga sala sa bugos ng katawan, ang pagbayan ni Jesus Christ ang atong mga sala. Kaya ang puno rin nga propitiation na kung sa Tagalog, kung sa Cebuano pa, mao ang hanad sa pagpasiguli. Ang hanad sa pagpasiguli tungod kay ang God the Father was satisfied sa pulong ni nga propitiation, was satisfied. Hilasmos, o kapulong nga English, propitiation, hilasmos. Ang God the Father was satisfied na paglansang dito kay Jesus Christ ibabaw sa cross, nga nagkuon si Jesus Christ nga it is finished, paid in full, nabayaran na tanan nga mga sala. Kay nga man, kay pagbutang sa iya sa vinegar mo nga sa ara sa espongha, nagsiling siya nga bayad na ang tanan. Conscious kayo ko sa pagbayad sang sala sa bugos nga katawan. Kay katong vinegar nagapatayag to nga hindi wala sang satisfaction na pagbayad sa sala, kay unconscious siya, kay murag anesthesia na siya sa ilang nga panahon nga sina nga mga butang nga maminod niyang lawas. Pero ano siling niya? Bayad na ang tanan. Morning propitiation dire sa 1 John chapter 2 verse 2. Ang God the Father was satisfied pagbaya ni Jesus Christ ang aton mga sala. The past nagligad nga masala, kaning present naton nga sala, kag sa future naton nga mga sala. Bayad na tanan. Amo na nga pulong dira nga sa future nga sala, kung mahimo nimo nga karon nga mauning future sa present time nga nabayran na ang mga sala, o kung buwas nga nag-abot naghimo ka sang sala, nabayran na ni Jesus Christ. Amo na nga ang mga believers, bahay na sa mga magtotoo, ang matutuo ng mga Christians, not by works kundi by faith in Christ, is forgiven kung i-confess. O meaning to say nga, kung isugid niya ang iyang mga sala, name it, acknowledgement, cite it. Amo nang butsi nga nun sa 1 John 1:9, isugid kay nabayaran na ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Kay si Jesus Christ is our advocate, na siya ang nagapatunga sa aton sa God the Father nga sa pagbayad sa mga sala.
Ang unang salvation is by faith lang in Christ Jesus. Makasiling talon kay wala na sang pamagi ang kaluwasan. Wala sang iban nga pamagi. Halimbawa karon ining Galatians chapter 2 verse 21 nga masiling nga, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, meaning to say dira ang ginatawag nga righteousness ang pagkamatarong, nga kumatuman nimo ang kasuuan ni Moses, mahimo ka nga matarong, then butsi nga nun, si Christ ang iya nga pagbayad sa atong mga sala dito sa ibabaw sa cross, walay pulos. Kay matarong ka naman ka. Matarong ka naman, ayan, kay gituman mo ang kasubuan. Pero there never be, hindi mataboy na. Nga ang tungod kay ang law is the knowledge of sin, kag isa pa, inaalin sa Diyos which is holy, balaan. Paano ang pagtuman sang isa ka tao, bisan sino pa siya, luwas kay Jesus Christ, kay He is perfect. Nga kita nga mga tao, makasasala. So, amo nang hindi kita makatuman sang Mosaic law, which is from God, which is holy, kay kita makasasala. So, kung amo nang pamagi, ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala, walay pulos. Ang death diri is spiritual death ni. Hindi ni physical death. Nga dito sa ibabaw sa cross kay si Jesus Christ namatay sa cross kaduha ka bisis. Ang una sina is spiritual death, ang pagkamulag niya sa Dios. Ang nasiling siya nga, my God, why thou hast forsaken me? Kay ang buto ang pagbayad niya sa aton mga sala, na spiritual death. Then namatay siya physical death. Amo na nga na-conquer niya ang death nga physical, kay nabanhaw siya. Mo nang purpose iyang physical death. So magtuon kita sa kamatayon sa Bible, may ara sa napulo pa kamatayon sa Bible kung natin i-classify ang bote sing ganun. Hindi nanan nga death sa Bible is physical. Pas nakaroon sa kayadan sa Garden sa Eden, surely you will die. Kana siya nga pulong nga surely you will die. Duha ka kamatayon na. Kanang surely kamatayon, you will die. Nga kamatayon. Kaya kana siya is immuti, it's na sa Hebrew. Dying, you will die. Amo na nga kung sa Ilonggo pa, sa gilayon, dira dayon yun, mamatay ikaw. Amo nang kadua si Adan namatay sa pagkaon niya sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Namulag siya sa Dios. Mo nang spiritual death. Kag amo nang girikon sa ni Jesus Christ aton sa pagbayad sa aton mga sala. Kag namatay siya nga iyang edad 930 years after sa ginatawag spiritual death nga pagkamulag sa Dios. Amo na ang iyang physical death. Sa atong wala siya namulag sa Dios, mindula siya sa physical death. So kaning death rin ni Christ sa Galatians chapter 2 verse 21 is spiritual death, ang pagbayad niya sa aton mga sala. Kadamo ba sa Bible o kung sa pulong sa Dios ang ginatawag na spiritual death na ginasiling mga the dead, let the dead bury their own dead. Pabayaya mga patay maglubong sa ilang mga patay, no? So kung magtuong kita sang death din no? Iba na po ng istorya nga aton sa sunod naton nga mga pagtuon, kagdamo pa mga pagtulunan kung ano ginatawag nga death. Kaya atong ginatawag din is forgiveness, no? Ang kapasayloan nga dira sa Dios. Amo nang salvation is by faith alone, in Christ alone. Walay pulong na nga alone nga halimbawa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, wala naman iba na pamagi, shall not perish, but have eternal life. Na imputation sa eternal life.
eternal life. Kani nga life is Zoe life. Z-O-E, which is the life of God. Ang butsi nga nun sang Zoe life, which is the life of God, nga i-impute, ibutang niya sa imo, shall have eternal life, no beginning, kag no ending na life. Kaya na sa Diyos mo, dili mo siya matrace up in eternity past, naglikan nga eternidad, nga wala sang sukod, hindi mo mamisyon, kag eternity future. Amo ng life sa Diyos, ibutang niya dra sa imo, nga nagatuo nga si Jesus Christ is God. Tapos nagbayad siya sa aton mga sala dito si babaw sa cross, kag namatay siya sa unod kag nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tungo nakamot sa Dios nga amay. Nagatuo mata sa nagatuo nga the first person of the Godhead, which is God the Father, sa pagtawag sa iyang God the Father, hindi siya mapumulong is language of accommodation. Kung nga gitawag ang first person of the Godhead nga God the Father, kag ang ikaduha nga persona amo ang God the Son, kung anong gitawag siya nga God the Son, kag ang third nga person of the Godhead is God the Holy Spirit. Nga sa pagpadayag sa Bible sinabi, walay pulong nga Trinity sa Bible, pero nagkapadayag nga may aras ang God the Father, may God the Son, o God the Holy Spirit. No? Siyempre, ang God the Son became flesh, nagpakatao. Amo nang ipangalanan siya nga si Jesus Christ, ang ikaduha nga persona sa pagka-Diyos, para sa pagbayad sang aton mga sala. Isa kabutang sila nga wala nang reklamo si Satan, no, nga ang second person of the Godhead sa ginatawag nga kenosis, hypostatic union, nga nagpakatao siya to the limitation sang iyang pagkatao. Wala ni Jesus Christ gingamit, o kung ang second person of the Godhead, wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos. Amo naman si Satanas wala nagreklamo sa isa kabutang nga iya na pod i-deceive si Jesus Christ as tawo, nga pares kay Adan nga natabo sa garden sa Eden, na nailad ang babae, naging gamit ni Satanas, kag si Adan na trap po siya sa pag-decide nga sa pagsunod nga sa paghatag sa babae sa iyang amo ng pangalan si Eve pagkaulay, nga sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Pero si Jesus Christ wala nang na-trap directly gikan kang Satanas. Kay remember, gintintal si Jesus Christ ni Satanas dito sa wilderness. So gamit po si Satan sa mga versikulo as it is written sa scripture, pero siyempre wala pa Bible sa una, mga scroll pa na sa una, suno sa mga human author nga scroll nga ginarolyo nila, kay ang gigamit nila sana is parchment, no, sa una, tapos pagkaulay papyrus nga mga matawag nato nga papel, no? Kay parchment panit na siya sa mananap, either nga karniro ba o baka, o amo ng preservation po. Pagkauli papyrus, murag daw anahaw na siya nga kahoy, nga dahon sang kahoy, no? Amo po na klase nga pag-preserve kung how long sina. So ang nagigamit ni Satan according to the scriptures, according to scroll o sa manuscript, amo po na paggamit ni Satan, kang nagamit po si Jesus Christ sa mga pamulong. Amo na nga kung wala kay pagtulunan, madisiplin ka, bisan pa may ara po na sila sa ilang mga pagtulunan, well, mahibong nga paras kang Satan kung paano ang pagkilala sa kamatuoran. Kay sa kamatuoran, wala na diray deception, walay false, kay wala siya nagkakontradict by itself. Amo nang kamatuoran. Now, judicially forgiven ang bugos nga katawan. Sa aton pa, ang tao mapa-impyerno by not believing the Lord Jesus Christ. Prastong sa John 3:18 sa mula ng pamulong.
Kay bisan pa sa the book of Acts, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Siguro, in oras din siguro, and thou shalt be saved. Right away, sa dira na yun, mas-save ka at the moment of believing the Lord Jesus Christ. Well, kung magtuon kita sa Christianity, amo na siyang magawas sa aton karong nga present world. Pero kung tanaw nimo theologically kani mga issue na po diri mature mark pa dyan. Well, kani sila mahimo nga mga messianic believer. Pero ang concept amo lang gihapon by believing the Lord Jesus Christ of who He is. Kay diri ang pag-believe nila diri nga si Jesus is their Messiah. Messiah nila si Jesus Christ. Tungod kay wala pa si Jesus Christ nagbayad sinisang ila mga sala. So dapat mutuo sila kay Jesus Christ nga ila sila nga Mesiyas. Kaning mga Israelites, mga Hudiyo ni ring present time sini sa the book of John. Nung paguman sa Acts chapter 2 or unsa ka klaseng hindi nagsugod ang ginatawag nga Kristyanismo. Kay ang giniskutan natong karon bahin sa ginatawag nga Kristyanismo, kung ano ang o kung sa pagtuon po ano ang Kristyanismo, ano na himo ka nga Christian sa isa ka butang karon sa pagtuo lang kay Jesus Christ nga siya Dios kang mabait sa atong mga sala, namatay sa unod kang nabanhaw sa ikatatlong adlaw kang nagkaib sa langit kang gihara sa tuong kamon sa Dios nga Amay. Muna nga pagtuo lang ako dina-present ko lang diri kung ano po ang angay in order to be saved, what to believe in order to be saved. So mga 8 minutes lang di ay po kay mga ginalimit ni siya sa ginatawag nga kani 30 minutes I mean. So ang judicial experience forgiveness, judicially tanan gipasaylo na sa Dios. Amo na nga ang issue sa kalawasan is by faith lang, by faith alone in Christ alone. Kang ikaduha nga forgiveness is experiential forgiveness. In other words nga kung ang tao hindi magtuo kay Jesus Christ, hindi niya matagbawan, hindi niya ma-experiensyahan ang forgiveness nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Kay ang unang forgiveness is for eternal life. At the same time, naapoy ni imputation nga kaning absolute righteousness. Duwa ka kinaiya sa Diyos ang gin-impute o kung ginbutang niya dira sa mga magtotoo, sa mga Christians. Ang iyang eternal life, the life of God, kag iyang righteousness, which is perfect righteousness, absolute righteousness, which is pagkamatarong nga iya sang Diyos. Kaya nga itong righteousness relative meaning to say nga dili siya absolute, dili siya perfect. Kasi nga maayo siya kay naghatag siya og sudan or bugas, hindi siya maayo kay wala siya gatag og bugas. Amo na iya tawhanon nga pamagi sa ginatawag nga righteousness. So 24 minutes amo nang 1 John 1:9. So sa malipot halimbawa kaning 1 John 1:9 kay 1 John 1:9 kay kani siya bahay na siya sa ginatawag nga experiential nga forgiveness 1:9. Kay ang forgiveness diri is afimi. Natawag ni siya nga post salvation, nga manginluwas ka sa ginatawag nga ginhimo mo nga sala, meaning to say kay hindi ka nagafunction sa imong pagka-Kristiyanon. Kay ang salvation nga kaluwasan for eternal life is karitsumay. Ginatawag na siya nga pre-salvation. Free salvation. Okay. Kinatanawin na kung free salvation nga ginatawag nga
kaluwasan. Amo na nga ang mangtotoo kung makahimo sang sala, even though nga kinpasaylo na ang past, present, kag future, may arag yapon sa ginatawag nga experiential forgiveness, which is after natawag nga post-salvation, human sa kaluwasan nga naginhimo nga sala, nga bisan pa nakahimo siya sa sala, ginatawag yapon siya nga save, kay nabayran na ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Ang problema dira, disiplinahon sa San Diyos kung walay pagsugid sa iyang mga sala. Dili sa repentance, kundi dili pagsugid kay confession siya mo, homologio. Hindi sa metanoio, nga repentance nga pagpasaylo. Kung tanawin mo sa dictionary, ang repentance dira is change of mind. Amo nang metanoio sa Greek. Dili kung sa bagay kung sa dictionary naton kano apil na ang ginatawag nga regret, pero iba pod ang regret sa Greek, ginatawag na siya nga metamilumay. Para kay Judas Iscariote, metamilumay, wala nag-change of mind siya by believing the Lord Jesus Christ. Bisan pa ginatawag siya nga disciple ni Jesus Christ. So far niya na magkapadayon kita gyapon sa pagtuon sina, nakadamo pa sa mga pamulong sa anuman nga sa ding sa forgiveness, nga makategorize kung ano yung tawag nga forgiveness. So sa madali na lang sini amo nay, halimbawa sa Isaiah 43:25, okay, sulat ko diri, ako gid amo siya nga nagapanas sang imo mga sala, paglalis mga sala sang imo mga paglalis tungod sa akon, kag hindi na ako magdumdum sang imo mga sala. So how long? Hindi na siya magdumdum na sang imo mga sala, dili issue ang sala sa Diyos. Pero kung siya kay Satan, accuser yun siya. Si anak ni mong araw, naghimo sang sala. Ari na po si anak mo, naghimo sang sala. Amo nang kinaya ni Satan. He is the father of lies. Pero ang Diyos, He is the God of truth. Amo na nga, wala na siya nag-issue sang sala. So kung magsilin si Satan in accusation sa mga Christians, magasilin po ng Diyos na, ari si Christian na matutom sa akon. Ari na po si Christian nga letter B, matutom sa akon. Kaya nga man, sa mga Christians na nakahimo sang sala, inadisiplina na sa Diyos. Butsing ganon sang disiplina, gina-educate. Hindi siya punishment, kundi gina-edukar siya sa Diyos. Nga magpanumbalik, kung sa ito pa, yielded to God the Holy Spirit. Kay we are not slave to sin. Ang tanan ng mga tinuon na Christian na nagtuo kay Jesus Christ, sa pagtuo nga si Jesus Christ Diyos, nagpay sa itong masala, namatay sa unod, kanabanos sa tatlong adlaw, nagkaip sa langit, kagyara sa mukamot sa Diyos na amay. Amo na klase nga pagtuo. Pida mo ang nagatuo kay Jesus Christ, kasi iban po nga pamagi. Amo na nga may ara sang pag-edukar sa mga Christians. Para na sa mga Christians, kay we are not slave to sin. Hindi kita ulipon sa sala. So nag 29 minutes ta karon diri, so mag 30 na, so 6. So diri ta mauban sa aton nga pagtuon karon. Kag siyempre sa katapusan mag-pray ta. Nga simom lang amay, salamat kayo sa mga higang kinatag nimo sa amon, sa pagpalinton sa imong mga pulong nga sa pagtuo lang kay Kristo lang, nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Pinagas ka lang Jesus Christ. Amen.